Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po ng aking mga kagrupo, kami po ay magbibigay ng pagsusuri tungkol sa nobela na isinulat ni Edgardo M. Reyes, ang sa mga kuko ng liwanag. Bawat isa po sa amin ay magbibigay ng opinyon at ilalahad namin sa inyo ang aming mga ideya tungkol dito. Natapos maisulat ni Edgardo M. Reyes ang nobelang Sa Mga Kuko ng Liwanag noong 1966 at nailimbag ito noong 1967 at nabigay ito ng mahusay na paglalarawan sa mga suliranin at pagbabago ng mga pangunahing tauhan. Si Julio Madiaga ay lumuwas ng Maynila mula Marinduque para hanapin ang nawawalang nobya nito na si Ligaya Paraiso. At doon sa Maynila ay mararanasan ni Julio ang halos lahat ng klaseng pagsubok sa buhay niya at isa ang karakter niya sa magbibigay liwanag sa isyu ng kahirapan, pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa lipunan. Sa kwentong ito, sinubukan ni Reyes na ilantad ang realidad ng totoong mundo, lalo na sa konteksto panlipunan na napili niya. Si Reyes, sa pamamagitan ng libro niya, matagumpay niya ring nailarawan ang sistema ng lipunan kung gaano kahalaga at hingkilan sa pagtatalaga ng pamamahala sa ekonomiya ng bansa na nakaka-apekto sa lipunan. Nakikita din dito sa kwento yung tinatawag na class conflict na kung saan may mga struggles sa pagpagitan ng may hirap at mayayaman. Hindi lang laganap sa panlabas kundi yun yung mismo inner struggle sa bawat isa. At ang kapangyarihan laban sa kakayahan at matagumpay na naipakita ng kwento dahil na rin sa matatalinong pagpili ng mga character at mismong characterization nito. Sa kabila ng isang parte ng kwento na kung saan mas pinili ni Ligaya Paraiso na lumuwas ng Maynila para mas kumita pa ng maraming pera, ay doon pa lamang ay naipapakita na ang class conflict na sinasabi ni Ms. Breton. Sinasalamin nito ang ideya ng mga taong nagsisikap na mapabilang sa mga taong may mataas na antas ng pamumuhay. Kaya naman nagkaroon ng ideya na pwede ba palang magkaroon ng magandang buhay kapag nasa Maynila ka. Naniniwalang mga tao na kapag nasa lungsod ka ay may kakayahan ka na mabili yung mga material na bagay na gusto mo sa mundong ito. Ang construction worker naman sa kwento ay malinaw na halimbawa kung bakit nahulog ang mga tao sa ideolohiyang ito. Isa pang halimbawa si Imo. Siya ay nagtatrabaho ng gusto sa Lamadud Construction Company upang suportahan ang kanyang pag-aaral. Ito rin ay isang malinaw na halimbawa kung gaano kagusto ng mga tao na magkaroon ng isang mataas na antas ng pamumuhay. Nagsumikap siya upang makuha ng degree upang mayangat ang kanilang katayuan sa lipunan. Dahil ang lipunan ang humubog sa pag-iisip ng isang tao, idinidikta ng lipunan ang pamantayan ng isang antas ng pamumuhay. So, samantalang binigyan ng may akda si Mr. Baladja Atek ng isang pansamantalang pag-uugali at isang kakayahang kontrolin ng kanyang mga tao. Ang kanilang karakter ay katulad ng isang mapangabusong tao na gumagawa ng sarili nilang mga patakaran, ngunit sila din naman mismo ang lumalabag dito. Bukod doon sa sinabi ni Mr. Abesilia, isa pang halimbawa ay sa part na kung saan aksidenteng nabasag ni Atong ang isang porselanang pinggan. Nakita ni Atong na walang reaksyon si Mr. Balahadja at hindi siya nito kinumpronta. Gayunpaman, nang ibigay na ni Mr. Balahadja ang kanilang sweldo, ikinaltas ang nabasag na porselanang pinggan sa sahod nito. Not to mention na hindi rin nagagrant ang natitirang sahod ni Atong na hindi pa nabibigay sa kanya simula na magtrabaho siya doon. Ang pagbabayad ng pinsalang ginawa ni Atong sa construction site ay nagpapakita ng isang manipulasyon.
Ito ay isang malinaw na indication kung paano minamaniubra ng mga upper class ang mga nasa working class. Dahil naniniwala ang mga working class na wala silang magagawa laban dito. Tinanggap na lang ni Atong na sila ang katotohanan na tinatrato lamang bilang isang mga lower class citizen at hindi pinapayagan na kontrahin ang mga desisyon ng mga nasa upper class. Ang ideyang sinabi ni Miss Lubay ay sinusuportahan din sa part ng kwento kung saan walang lakas ng loob si Perla na ipaglaban ng kanyang kapatid na si Atong na biktima ng kawalang katarungan. Naniniwala siya sa sinasabi ng ibang tao na hindi maaaring labanan ang status quo ng lipunan dahil kung gagawin niya ito, maaaring magkaroon ng mas malaking problema. Sa mga halimbawang ito, malinaw na tinatanggap ng mga nasa lower class ang hindi makatarungang sistemang panlipunan nang walang pagtutol at pagtatanong. Isa pang magandang halimbawa ng pang-aabuso ng mga nasa upper class ay nasabihin ni Atong kay Julio ang dahilan kung bakit na-paralyze ang kanyang ama. Minsan na raw silang nagmamay-ari ng lupa sa isang lugar sa Quezon City nang kunin ito ng isang nagngangalang Jackson. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang impluensya ng taong ito. Dahil sa paniniwala ng kanyang ama na kanila iyon, ipinaglaban niya ito sa bandang huli. Sa paggamit ni Jackson ng kapangyarihan at kayamanan, binaril ng isang alipores ng milyonaryo na ito ang kanyang ama dahil para maparisa. Inilalarawan ng eksenang ito kung paano nangingibabaw ang nakatataas na uri na si Jackson sa mga nasa mababang uri, katulad ng ama ni Atong. Kitang-kita rin sa kwento ang mga working class na nagtatrabaho para sa mababang sahod. Mas mababa ang kanilang natatanggap higit sa kanilang mga nakuha. Nakatanggap sila ng kabayaran na sapat lamang upang matustusan ang kanilang gastusin sa pagbabalik sa trabaho sa susunod na araw. Ito ay indikasyon ng pagsasamantala sa kanilang kakayahan bilang mga blue-collar worker. Nirepresent ng may akda ang mga blue-collar workers pamagitan ng mga karakter na sina Julio, Imong, Atong, Benny at iba pang mga construction worker. Ang mga nasa middle class naman na may kakayahang magpatakbo ng negosyo at mamamahala sa sahod ay kinakatawan sa kwento sa pamamagitan ng mga tatlo sa mga karakter na sina Mr. Balahaja, Atek at Mrs. Cruz. Dahil doon, naniniwala ang mga lumalaban sa karapatang pantao na sinasamantala ng mga nasa upper class ang mga working class habang walang ideya ang mga ito na sila ay pinagsasamantalahan. Upang mabago ang pangit na cycle, dapat mawala ang class system. Si Julio Madyaga at si Atong ay magandang halimbawa ng pagsupil sa sistema dahil sila ay tumindig laban sa mga otoridad ng mga upper class. At narealize nila na sila ay nasa ilalim ng maling kamalayan. Nang salakayin ni Atong si Mr. Balahaja at tangkaing patayin nito, ito ay isang konkretong halimbawa kung paano lumalaban ang isang working class sa status quo. Isa pang halimbawa ay noong pinatay ni Julio Madyaga si Atek dahil sa hindi makatarungang pagpatay nito sa kanyang nobya na si Ligaya Paraiso. Parehong ang mga karakter ay kumakatawan sa working class o lower class at naniniwala sila na dapat tapusin ang injustices ng lipunan. Ang kwento na nilikha ni Edgardo M. Reyes sa mga kuko ng liwanag ay isang magandang halimbawa kung paano dapat lumaban sa karapatang pantao. Ito ay isang paraan upang turuan ang mga tao na sila ay sumalungat sa bias na pamantayan ng lipunan. Si Reyes sa pamamagitan ng kanyang libro ay matagumpay sa pagpapaalala sa mga tao na mayroon silang pribilehiyo na ipaglaban ang kanilang mga karapatang pantao.